So, pre-week analysis. So, every week, Sunday, today is Sunday, May 11. Every week, bago mag-start ang trading week, magwi-weekly analysis. Pre-week analysis. Okay. For this week, ang ating news calendar, on Tuesday, may CPI. So, ang CPI, yung red news talaga yan na iniiwasan ng mga traders. Malaki ang move pag CPI, FOMC, tsaka ano nga yung isa? Pag may mga speech ni Fed Powell, nakalimutan ko yung isa. Basta tatlo yun. So, malaki ang magiging movement ng Tuesday. So, this week, magmamark tayo ng weekly na draw on liquidity. So, last week, itong minark natin na week FVG na reach niya. May storbo. Yung week FVG na hit niya, yung minark natin na DOL last week, at saka yung previous week high. Hindi niya ginalaw yung previous week high. This week, nasa ano pa rin tayo, nasa premium zone ng weekly range. So, sell pa rin tayo. Sell pa rin. Sell lang ng sell. Hanggang ma-reach nito. Ito yung sa akin ha. Ito ang long term ng Euro USD na maaaring long term na DOL. Yung monthly na FVG na overlapping. Itong tatlong FVG na overlapping. Yan ang aking long-term draw on liquidity. Kasi this is nasa ano tayo, every 3 to 4 months nagche-change ng sentiment ang market. So na tayo, ito lang siya dito nung month ng January, nag-doji candle siya, naging ranging candle lang siya for the whole month. 1, 2, 3, 4 hanggang April, puro bullish candles. So 4 months na. So after 3 to 4 months change of sentiment ng market, magiging bearish na siya. Yun ang yun ang sabi. So puro bearish at saka kita din naman. So ang draw on liquidity ko ngayong week, ito munang breaker block, close na breaker block na monthly. Breaker block, baguhin natin. Monthly breaker block. Yan ang aking draw on liquidity ngayong week na to. Paano nasabing breaker block? Dahil yung breaker block, siyang nag-cause ng purge nitong low na to. Okay? Review tayo, review. May kasamang review. Yan ang aking draw on liquidity. Meron ba sa weekly? Tamang-tama, itong minark ko na close ng breaker block, closing price ng breaker block ng monthly, below siya ng equilibrium ng weekly range. Okay?
So, yan ang aking draw on liquidity ngayong week na to. Sa daily, tingnan natin ng daily. Di pa rin niya nare-reach itong equal highs ng daily. Teka, magbura tayo nga dito ng mga sagapad. So, tingin tayo, ano ang gagamitin ng price para ma-reach niya ito? Itong breaker block na ito. Sa daily, wala naman ako makitang FBG. Pero, usually, syempre, bago ka magiging bearish, aangat muna si price. Ano yung pupuntahan niya? Ano yung pupuntahan ni price? Eto, pwede niyang puntahan itong daily OB na ito. Itong open ng daily OB, or balikan niya itong previous day low na siya rin ng daily OB. Yan ang mga pwede niyang balikan ng price para maggasolina papunta dito sa monthly na breaker block. Ayan. Every week naglalagay tayo nitong weekly na timeline na harang para alam natin. At sa 4 o'clock, wala. Okay. 4 o'clock na weekly highs. 4 o'clock na relatively equal highs. Titingnan natin si price kung anong gagawin ni price. Okay. Ito nung Friday, sabi ko, 'di ba? Yung OB ng 4-hour OB, yun ang i-hit ni price para pas bababa. Ayan, na-reach niya. Pero hindi ko na siya inasam na paabutin ko dun yung aking trade. Inano ko lang na hanggang dito lang ako. Sa 1:1.96, almost 2. Kung hinit natin, 16 tayo. Or yung ating 1:3, pasok. Pero sabi ko nga, be happy with the slice of the pie given to you by the market. Na-hit niya. So, bababa na siya. So, 1 o'clock. So, yun ang aking weekly forecast. Ito, ang ating week draw on liquidity. Yung breaker block ng monthly, or ito pang isang OB. Pero pagka itong isang FVG na to, nasa ano pa to eh. Wala pa siya sa yung daily FVG. Nasa taas pa konti. Tingnan natin. So, let's see kung anong gagawin ni price. DFPG. Ay. Wala. Pasok pa rin siya. Basta ang aking itong month breaker block na to. Yung close ng monthly breaker block. Closing price. So, that's it. So, let's see what
what price will do for this week.